Lolo, anong ulam? Ano bang naamoy mo dito sa kusina? Nagtatanong ka pa eh. Dinuguang manok po ba, Lo? Naamoy ko pa lang ang ginisang bawang at sibuyas eh. Bawang at sibuyas pa lang ang naamoy mo. Pero alam mo nang dinuguang manok ang ulam. Abay, kakaling mo naman bata ka. Nako, bago ako pumasok dito sa kusina, nakita ko po sa likod bahay ang patay na manok. Naiwan pa nga po yung patak ng dugo at mga balahibo sa lupa. Kaya naisip ko na dinuguan ang ulam ngayon. Tama po ba ako, Lo? Nakong bata ka. Nagtatanong ka pa eh. Alam mo naman pala. Alam na alam mo talagang paborito ko, Lo. Magandang araw sa lahat. Ako si Michael. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mikoy, ang nag-iisang apo ni Lolo Samuel. Kinupkop ako ni Lolo nang sabay na masawi ang aking ama at ina sa isang trahedya. Sa trahedyang iyon ay maswerteng nakaligtas si Lolo at ngayon niya ay magkasama kami ni Lolo na naninirahan dito sa Santa Monica, sa isang maliit na bahay sa tabi ng sementeryo. Malapit nang maluto ito, apo. Pagbuhos ko nitong dugo sa ginisang manok ay ilang minuto lang o pwede na tayong mananghalian. Magpalit ka na ng damit at lalaban ko mamaya ang uniforme mo. Huwag mo nang laban, Lo. Simula po bukas ay ayoko na pong pumasok sa paaralan. Abay, bakit? Anong pumasok sa kukote mong bata ka? Kakaumpisa pa lamang ng klase ay hindi ka napapasok. Bakit, apo? May problema ba sa paaralan ninyo, ha? Bago ko hinubad ang aking uniforme ay napayuko ako at napansin ni Lolo ang rumihistrong kalungkutan sa aking mukha. Umupo ako sa upuang kahoy sa harap ng lamesa malapit sa lutuan ng kusina at inumpisahang ikwento kay Lolo ang nangyari sa paaralan kanina. Simula bukas ay wag na wag kang tatabi malapit sa upuan ko. Naiintindihan mo ba, ha? Kung ako naman ang tatanungin ay ayoko din naman katabi ka. Kaso, dyan ako pinaupo ni Ma'am. Kaya wala akong magagawa. Pareho kayang letter B ang apelyido natin. Kaya malamang na magkatabi tayo. Di magpalit ka ng apelyido. Sumasagot ka pang kutong lupa ka, ha? Ano ba kasi ang pakialam mo? Kung ayaw mo kong katabi, di lumipat ka ng upuan. Ba't nakakaloko kang magsasagot, ha? Para sabihin ko sa'yo, 3 taon na akong pabalik-balik sa silid-aralan na to. At itong upuang ito ay 3 taong ko nang ginagamit. Kaya kung tutusin ay pag-aari ko ng upuang ito. Kaya kung mayroong dapat lumipat ng upuan ay ikaw yun. Ano ba kasi ang problema mo? Ba't ayaw mo kong katabi? Dahil amoy bulok na basura ka. Ang amoy ng sementeryong tinitirhan mo ay nakakapit na sa katawan mo. Kaya amoy bulok ka na rin. Bulok na bangkay. Kaya lumayo ka na bago pa kita masaktan dyan. Pinatay ni Lolo ang apoy sa kalan. Senyales na luto na ang aming ulam. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at tinapik ang aking balikat. At pagkatapos ay ginulo-gulo ng bagya ang aking buhok. Pasensya ka na, apo, ha? Pati ikaw ay nadadamay sa nangyari.
Wala naman kasi tayong matitiran dito sa Santa Monica bukod dito sa tabi ng sementeryo. At ang isa pa ay naririto ang aking hanap buhay. Ito lamang ang alam kong hanap buhay bukod ng mapadpad tayo sa bayang ito. Hayaan mo, Apo. Bukas na bukas din ay kakausapin ko ang iyong guro para mapagsabihan ang iyong kaklase na nangaaway sa'yo. Huwag ka nang malungkot at mapangit ka. O siya, tara na. At naghihintay sa pagkainan ng paborito mong dinuguan. Lolo naman eh. Hindi ba't magkamukha tayo? Eh di, pangit ka rin, lo. Lolo, yung atay ng manok ha, iyon ang parte ko sa ulam. Nasa plato mo na, Apo. Alam ko namang paborito mo yun eh. Mula sa bayan ng Santo Rosario ay lumipat kami ng Santa Monica. 1 taon na ang nakararaan. At mula noon, wala man lang gustong lumapit sa amin ni Lolo upang makipagkaibigan man lamang. Dahil bukod sa malayo ang aming maliit na bahay sa karamihan ay tila natatakot at may pandidiri sa amin ng mga tao sa baryo. Ay, Diyos kong bata ka. Hindi ba't pinagsabihan na kita na wag kang makikipaglaro sa batang yan na apo ng sepulturero? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Magpapatulong lang ako kay Mikoy. Magaling kasi siyang gumawa ng saranggola. Kahit malayo ang sementeryo ay makikita pa rin ang saranggola niya mula dito sa ating baryo dahil sa napakatayog na lipad. Mabait si Mikoy, nanay. Nangako siya na igagawa niya daw ako bukas din ng saranggola. Ay naku, kahit wag na. Doon ka sa tatay mong batugan magpagawa. Nanay naman eh. Mabait naman si Mikoy. Mabait sa mabait, pero hindi mo alam kung anong bakterya ang masasagap mo sa batang yan. Ang lolo niyang sepulturero ay hindi na mabilang kung ilang mga buto ng mga bangkay ang nahawakan araw-araw. At malay natin, kung pati ang Mikoy na yan ay tumutulong kay Mang Samuel sa pangolekta ng mga buto sa mga puntod. Hindi ka ba natatakot sa batang yan, ha? Diyos ko naman. Mula pa noon ay tanging masasakit na bagay lang ang naririnig ko mula sa mga taga-baryo. Kahit malayo ang aming bahay sa mga kabahayan ng mga taga-baryo ay halos kilala na kami sa tawag na Samuel Sepulturero at Mikoy na apo ng sepulturero. Minsan niya ay mas masaol pa sa basura kung kami ay pandirihan at kadalasan ay ginagawa pa kaming katatakutan. Nakikita mo ba ang nakikita ko, Mare? Si Mang Samuel na sepulturero. May bitbit na namang manok na buhay. Ibinigay marahil yan ni Mang Kanor. Parang pakonsuelo yata sa araw-araw na paglilinis at pangangalaga sa puntod ng yumao niyang asawa. Bukod sa perang bayad nito kada buwan ay pinababaunan pa niya ng manok na buhay ang matandang yan. Ibinibigay dahil yan ang kanyang hinihingi. Ang balita ko'y mahilig daw magluto ang matandang yan ng dinuguan. At alam mo ba, nagkwento ang anak ko sa akin na paborito daw ng batang si Mikoy ang dinuguang manok. Lalo na ang parting atay. Naku po, Diyos ko. Pareho ba tayo nang naiisip, Mare? Ay, naku, Mare. Kaya hindi ko pinapalapit ang anak kong si Ali sa batang yan eh. Naku po. Hindi kaya sa umaga ay dinuguang manok ang kanilang hilig. Pero pagsapit ng gabi ay ibang tinuguan na ang kanilang hinahanap. Kung hindi nakapandidiri, nakatatakot, at kababalaghan, ay iniilagan kami ng lahat
dahil baka raw mahawaan sila ng kung anong bakterya na nakakapit sa aming katawan at baka maging sanhi pa ito ng pagdapo ng sakit sa kanila. Nasanay na lamang ako at maging si Lolo na kami ay lantarang iniiwasan. Masakit man sa amin ang ganoong pagtrato ay wala naman kaming magagawa. Kami ay biktima lamang ng diskriminasyon at ipinapasa Diyos na lamang namin ang lahat. Ngunit kung minsan ay lumalabis na sa pangungutya ang ibang tao. Mang Samuel, parinig ka nga muna. Halika at tumambay ka muna at makisalo sa aming inuman. Oh, eto. Napakasarap ng lambanog na ito. Lalo na at medyo malamig ang gabi. Maaari akong tumigil pansamantala at makihalo sa inyong masayang kwentuhan. At nagpapasalamat ako dahil ako'y inyong inanyayahan. Yan ang gusto ko sa iyo, Mang Samuel. Di ka mahirap kausap. Oh, eto ang iyong inumin. Masaya akong makikipagkwentuhan. Ngunit ikinalulungkot kong sabihin na hindi ako umiinom. Hindi ako tatanggap ng inuming nakalalasing na yan. Dahil mula pa naman ng araw ay hindi ako umiinom. Pasensya na kayo mga kaibigan. Aba, kwentuhan lang pala ang gusto na itong si Samuel lugi naman kami kung ganon. Malalasing kaming lahat. Habang ikaw ay panay kwento lang na nakaharap sa amin. Oo nga naman, Mang Samuel. Kaya ka namin inaya sa aming umpukan ay para uminom at hindi magkwento lamang. Abay, baka mamaya ay malasing kaming lahat at mawala sa sarili. Pagkatapos ay bigla mo na lamang kaming gamitan ng iyong itim na mahika. Hindi ba mga kasama? Oo nga. Bali-balita ay may kakaiba ka daw ritual na ginagawa. At ang pagkain ninyong maglolo ay lubhang nakakabahala. Madalas ay nakikita ang mga patak ng dugo sa inyong bakuran. Natigilan si Lolo Samuel sa kanyang mga narinig. Sa loob ng 1 taon naming pamamalagi sa bayang yon, ay noon niya lamang tahasang narinig mula sa mga taga-baryo ang mga akusasyon tungkol sa aming pagkatao at sa aming mga gawi. Aba, ano bang mga paratang sinasabi ninyo? Dugo ba ika mo? Natural na papatak ang dugo sa lupa ng aming likod bahay sa dahilang doon ko kinakatay ang mga manok na inuulam namin ng apo ko. Kung nakakabala sa inyo ang mga patak ng dugo doon ay hayaan nyo. Lilinisin ko na lamang itong mabuti kapag kinatay ko na sa makalawa ang inahing manok na dala ko. Aba, ayan naman pala at may dala kang manok na pupulatanin. Maaari bang ibigay mo na lang sa amin ang inahing manok na yan? At tingnan mo, wala kaming pulutan sa lamesa maliban sa ginayat na mangga. Abay, hindi pa maaaring katayin ng manok na ito. Dahil sa makalawa pa ang... Yan ba naman ay pinagdadamot mo pa sa amin, Mang Samuel? Inimbitahan ka namin at maluwag na tinanggap sa aming munting piging. Tapos ay mapapaya lamang ako dahil sa pagdadamot mo sa manok na yan. Piging ba ika mo? Ikaw na mismo ang nagsabi na wala kayong nakahaing pagkain o pulutan man lang sa pag. At ngayon ay tinatawag mong piging ang inyong pagharap-harap sa isang pitsil ng lambanog. Napipikon na ako sa iyong matanda ka. Kanina pa ako napapaya sa aking mga kasama. Kung nais mo yung malis ka na lamang sa harapan namin pagkatapos mong iwan ang inahing manok na yan. Akin na yan.
Pero ang manok na ito ay... Umalis ka na, Mang Samuel. At bumalik ka na lamang sa sementeryo. Alis na! Ramdam ni Lolo Samuel ang kawalan ng respeto ng mga taga-baryo sa kanya. Ang hindi makatarungang pagkuha ng bagay sa kanya ay isang napakalaking kalapastanganan. Ngunit ang lahat ay ipinagkibit-balikat niya na lamang dahil batid ni Lolo na wala namang laban ang tulad niya sa grupo ng mga kalalakihan na may malalakas na pangangatawan. Lolo, ating gabi na po. Hindi ka pa po ba matutulog? Ay, naawa ko sa iyo, apo ko. Maging ikaw ay nadadamay sa kahirapang dinaranas natin ngayon. Nagtitiis ka sa maliit na higang kawayan. Ang bahay natin ay walang kuryente. Kung kaya't nagtitiis ka lamang sa hanging nagmumula sa bukas na bintana. At ang paligid ay napakalungkot. Hindi naaayon sa isang batang katulad mo ang mamuhay sa isang kapaligiran na kinasasadlakan natin ngayon. Lolo Samuel, hindi ba pinalaki naman ako ng aking magulang na maging simpleng mamamayan lamang? Hindi ko po yan nakakalimutan. At palagi kong aalalahanin ang aral na itinuturo nila sa akin. Ang papag na ito, Lo, ay maayos. Presko nga po dahil madaming butas ang kawayan. At alam nyo, Lo, ipinagmamalaki kong nakahiga ako ngayon sa higaang ginawa ng lolo ko. At ang hangin sa bintana, hindi matutumbasan ng dekuryenteng pampahangin dahil napakalamig ng hangin mula sa labas ng bintana natin. At saka, Lo, natural lang naman po na tahimik ngayon dito sa tabi ng sementeryo dahil gabi na po. Kinabukasan naman po ay maingay ng mga ibon sa mga puno. At hindi ako nalulungkot lalo na kapag natatanaw ko na ang napakatayog na lipad ng aking saranggola. Kaya wag ka na pong malungkot, Lo. Wag mo akong alalahanin. Masaya po ako dahil kasama kita, Lolo. Ang apo ko, napakabait mo talaga. Naaalala ko sa iyo ngayong ina. Napakabait ng aking anak na si Isabel. Aminado ako noong mga unang araw ng pamamalagi namin ni Lolo sa tabi ng sementeryo ay hindi ako mabilis na nasanay. Sadyang nakakakilabot naman talaga ang senaryo at ang katotohanang araw-araw ay kasama namin ang mga patay sa sementeryong yon. Ngunit tulad niya na laging sinasabi ni Lolo ay wala namang kaming pagpipilian kundi ang pansamantalang manatili sa lugar na yon. Hanggang sa unti-unti ay nasasanay na rin ako. At hindi ko kinatatakutan pa kahit ang mga malalamig na samyo ng hangin sa aking balat sa kailaliman ng gabi. Kinaumagahan ay ginising ako ng malalakas na boses na nanggagaling sa labas ng aming bahay. Boses iyon ng sumisigaw ng mga kalalakihan. Bumangon ako at dali-daling dinaluhan si Lolo dahil dinuduro siya ng isa sa 4 na kalalakihang nasa labas sa harap ng pintuan. At galit na galit ito kay Lolo. Ang manok na galing sa'yo ang muntik nang pumatay sa akin. Kaya dapat mo lang pagbayaran ang nangyari. Ipapupulis kita. Tandaan mo yan. Kung hindi ako naisugod kaagad sa ospital ay malamang na pinaglalamayan na ako ngayon. Ako rin, Mang Samuel. Ay biktima rin. Ang manok mo lang naman ang kinain namin ng gabing yon. Ngunit hindi pa tumitila akong mga manok sa umaga ay
Namimilipit na kaming lahat sa sakit ng tiyan. At lahat ng yun ay dahil sa manok na binigay mo. Abay, unang-una, hindi ko naman ibinigay sa inyo ang inahing manok na dala ko kagabi. Hindi ba't marahas ninyong inagaw sa akin ng manok? Kahit mariing sinasabi ko na sa inyo na hindi pa ito maaaring katayin. Pero mapilit kayo. At kung tutuusin ay, ako ang dapat magpapulis sa inyo dahil sa kapangasang ginawa ninyo sa akin. But alam namin na hindi mo gusto ang aming ginawa. Pero hindi sapat yun upang gamitan mo kami ng iyong itim na mahika at kami ay kulamin. Kulam? Sa tanda ninyong yan ay naniniwala kayo sa kulam? At anong dahilan ng pananakit ng aming tiyan sa muntik na namin ikamatay? Kundi ang pangungulam na ginawa mo. Alam naming may kaalaman ka sa itim na mahika at nakuha mo ito sa pananatili ninyong maglolo dito sa sementeryo. Napakalawak ng inyong imahinasyon na lang eh. Ngunit napaka-ignorante ng iyong pag-iisip. Dahil sa panahon ngayon ay naniniwala ka sa itim na mahika. Kawawa ka naman. At paano mo ipapaliwanag ang nangyari sa amin? Hindi ba't isinugod ka mo kayo sa ospital ng gabing yon sa sakit ng mga tiyan ninyo? Eh di malinaw marahil sa inyo ang diagnosis ng doktor na sumuri sa inyo. Ang manok na pinipilit ninyong kinuha sa akin kagabi ay galing sa poultry ni Kaigme. At ito ay pinainom ng antibiotic na tetracycline. Dahil ito ay may sipon. Kung kinatay ninyo kaagad at kinain ng karne, ay malamang na may masama itong epekto sa inyong tiyan. Alam kong alam nyo na ang lahat ng ito dahil ito mismo ang sinasabi sa inyo ng doktor na sumuri sa inyo. Ngunit pilit nyo lang ikukubli ang lahat upang isisi sa akin ang inyong kamalian. Kayo'y mga pangahas at mga walang respeto sa inyong kapwa. Kaya marahil ay siningil kayo kaagad ng nasa itaas. Isa na yung aral sa inyong lahat. But kailangan mong panagutan ang nangyari sa amin. Wala akong pananagutan sa inyo dahil binalaan ko na kayo at hindi ko binigay sa inyo ang manok ko. Ang mabuti pa ay magsialis na kayo. But talagang akbang susuntukin ng galit na lalaki si Lolo Samuel. Pero nahawakan ni Lolo ang kamay nito. Aangat pa sana ang isa pa nitong kamay upang saktan si Lolo. Ngunit bigla sa likuran ay dumating ang mga pulis na aking tinawagan. At mabilis silang nakaresponde. Tama na yan. Kayong apat. Atras. Lumayo kayo kay Congressman. Ha? Anong congressman? Siya, si Congressman Samuel Benitez, ang congressman ng bayan ng Santa Rosario. Ano? Sir, ibig kong sabihin ay Congressman Benitez. Sorry po, pagpasensyahan nyo na po kami. Hindi na ho mauulit. Mr. Congressman, the whole area of Santa Rosario is all clear and the suspects are all in jail. Kaya po, maaari na kayong bumalik sa munisipyo, Mr. Congressman, sir. Napanganga at natulalang lahat ang apat na lalaking kanina lamang ay marahas at galit na galit kay Lolo.
Bigla ay parang mga asong bahagang buntot na humingi sila ng tawad kay Lolo Samuel. Isang taon na ang nakararaan nang tambangan ang convoy na lula ng lolo kong congressman at ng tatay kong mayor ng Santo Rosario. Inambush ang kanilang sasakyan at pagkatapos ay mabibilis na nagsipulasan ng mga suspect na gumawa ng ambush. Sa trahedyang iyon ay nasawi ang aking ama, ang mayor, at nadamay ang aking ina at sabay silang binawian ng buhay. Nakaligtas sa insidente ang lolo kong si Congressman Samuel Benitez. At simula noon ay kinailangan niyang magtago at magpanggap bilang isang matandang sepulturero sa sementeryo ng bayan ng Santa Monica upang hindi matukoy at masundan pa ng mga kalaban. At para na rin sa aking kaligtasan ay isinama ako ni Lolo sa kanyang pagtatago. Ngunit ngayong nahuli na ang mga suspect ay magiging maayos na ang lahat. At kailangan na namin bumalik sa bayan ng Santa Rosario upang ipagpatuloy ni Lolo ang kanyang sinumpaang tungkulin sa aming bayan. Hanggang dito na lamang at sana po ay may natutunan kayong aral sa aking kwento. Maraming salamat po. Muli po, bago natin tapusin ang ating kwento ay inaanyayahan ko po ang lahat na kung maaari ay maglaan po kayo ng maiksing kuro-kuro o opinyon at iwan po ito sa comment section. Paki-comment na rin po ang inyong location upang ma-shoutout po natin sa ating susunod na kwento. At mangyari din po na huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.